Happy New Year, Virgo! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card at saka angel number sa iyo. Hanggang 3 or 4 na mystical card ang kukunin natin at saka 2 angel number. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Ay, nakita ko na. Fun. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon ka naman ng time para magsaya. Maaari na magkaroon ng bakasyon o kaya merong partnership na mangyayari. Maganda yung nakikitang aura ng iba sa iyo eh. Caution. Ibig sabihin, mag-isip ka muna bago umaksyon. At saka asahan mo na rin na may mga sitwasyon na mabagal ang dating. Maganda itong card mo, opportunity. Yung delay or hadlang na dumarating sa buhay mo ay lilipas din. Magkakaroon ng bagong oportunidad. Ang ilan sa inyo magkakaroon ng business o kaya bagong kaalaman na magagamit mo. Boundaries. Kita naman sa picture guys, diba? Na matuto ka ring tumanggi. Kasi may mga taong naging palaasan na parang umabuso. Kasi nga ayan may susi ka na ng tagumpay mo. Nakikita ng ibang tao yun. Kaya kailangan mag-ingat ka at balansehin mo lang yung kaya mong maitulong. Ang ipinapaunawa ng mystical cards ay yung hindi pare-pareho kayong mawalan. Ito naman ang angel number mo. Eight, 8, 8. Abundance and all good things are coming your way. Pangalawang card mo na yan, dahil sa oportunidad. 101. Your angels are trying to send you an important message that will bring joy, inspiration, and peace to your life. Ang swerte mo kasi guided ka. Kaya kapag may blessings na dumating, mula na yun sa langit. Alamin naman natin ang major lessons sa 2023 na makakatulong sa 2024. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Connected itong card mo. 4 of Pentacles, the Hierophant, 10 of Swords. Kaya pala yun yung sinabi ng mystical cards. Itong mga cards mo, nakadalawang cards ka na masyadong marami kang pinagdaanan na lesson sa 2023. Hindi porket negative yung dumating sa buhay mo, ay wala na yung halaga. Importante yan para hindi na maulit at saka yung bang malaman mo kung paano mo babalansin ang buhay mo. At saka ang pinaka-importante sa lahat, sa anumang problema dumarating sa'yo, kailangan mong magdasal. Gawin mong sentro sa buhay mo si God para tutulungan ka niya. Mukhang nakakalimot ka na. Lalo na yung humiling sa Kanya. At saka pinapaunawa rin sa'yo na magtiwala ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa iba.
Sa career, may mga magandang oportunidad na nangyayari sa iyo. Kaya lang masyado kang mabusisi. At sa tagal na hindi ka makapagdesisyon, nawawala yung oportunidad. Lahat tayo sumusugal sa mga bagay na wala tayong kasiguraduhan. Ano man ang resulta nito, magiging mabuti pa rin ang dating sa iyo. Marami kang matututunan. At kung may pagkalito sa iyo sa desisyon o hindi mo paggamay yung trabaho mo, kailangan mo ng opinyon ng iba. Sa career, kahit saan ka man magtrabaho, may mga tao talaga mahirap na pakisamahan. Importante yung pakikibagay, pero hindi mo naman sila kailangan tularan. Ang ilan sa inyo dahil sa unhappy sa trabaho, mas pinili mo na lang na maghanap ng iba. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay gawing healthy ang relasyon, yung bang purihin ang isa't isa. Mukhang ang ilan kasi sa inyo naging kampante na kaya nawala yung spark. Kaya ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema sa relasyon or tinapos mo na ito. Ang ilan na nasa relationship, kahit na may problema ang relasyon nyo, binibigyan mo pa rin ng pagkakataon ng person mo na yung bang maayos ang relasyon nyo. Ang ilang single naman, sinisikap mo na makalimutan na yung nakaraan at ang ilan sa inyo nakikipagrelasyon. Pero andun pa rin yung takot mo na baka maulit kung ano yung negatibong nangyari sa nakaraan. King of Wands, the Justice at Ten of Pentacles. Ito naman yung dapat bigyan mo ng pansin sa 2024. Ito talaga yung mga pagkakataon na hindi mo dapat pakawalan. Kasi this time, mas magiging matatag ka na. Wala ka ng takot sa kung ano man yung darating sa iyo. Magiging pabor na sa iyo yung sitwasyon, ano man ang kinakaharap mo sa buhay. Ito yung sinasabi ng tatlong cards. At saka kung ano man yung nangyaring paghihirap, pagtitiis sa nakaraan patungkol sa karir mo at saka financial, napakaswerte mo na dito. Dalawang cards na yung nagsasabi na aanihin mo na yung mga pinaghirapan mo at pinagtiisan. At saka ang ilan sa inyo sa financial, mukhang meron kang negosyo at pinagtutulungan nyo to ng buong pamilya. Kaya yung financial mo ay secure, mas lalo magiging abundant. At ang advice ng mga cards ay huwag masyado magpaka-focus sa material. Kailangan mo rin or ng family mo na mag-enjoy para may masaya kayong aabangan sa bawat buwan or bawat taon. Ang ilan sa inyo sa relationship ay mas lalong magiging solid at saka secure ang pamilya nyo. At saka pareho kayo ng person mo na hindi mahigpit sa relasyon. Kumbaga, nai-enjoy nyo yung time sa sarili kahit na may karelasyon na. At saka single ka man or nasa relationship, makakamit mo yung hustisya na para sa'yo kasi ito yung deserve mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit magkaiba kayo ng goal na hinahangad ng person mo sa buhay, ay sinusuportahan ang isa't isa. At saka ang mga single, kung gusto mo ng lifetime partner, kailangan ng pagkilos. At saka ibibigay sa iyo ito ng Diyos, kasi yun yung nakatadhana. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Two of Wands, Eight of Wands, at Ace of Cups. Ito naman yung mga cards mo para sa goals na dapat gawin or dapat ipagpatuloy. Naka-anim na cards ka na para sa mga magandang pagkakataon at positibo. Ang ilan sa inyo pipiliin mong mag-ibang bansa or magtrabaho sa malayong lugar kahit nasa Pilipinas ka man.
Kasi nga 'di ba sinabi na sa mga unang cards na nakaset na yung mga plano mo at saka wala ka na ring takot. Kaya positive yung dumarating sa buhay mo. Yung tagumpay na darating sa'yo, isi-celebrate mo, pwedeng sa person mo, sa mga kaibigan or pamilya. Ang ilan sa magandang mangyayari sa buhay mo ay yung pagkakaroon ng pamilya, kasalan, o kaya yung magkaroon ka ng baby. Ang iba naman ay patungkol sa career at saka sa financial. Sa health, ang ilan sa inyo magkaroon ka man ng sakit, unti-unting magkakaroon din ng recovery. At ang ibang Virgo naman ay nasa magandang kondisyon, good health. Sa mga naunang cards ay meron ng problema ang ilan sa inyo sa relasyon. Dito ipinapakita yung dahilan kung ano yung naging problema. Kasi base sa cards, merong cheating na nangyari, betrayal, o kaya pagsisinungaling. Kaya ang ilan sa inyo nahihirapan na mag-progress ang relasyon o nagkahiwalay. LDR kasi ang ilan sa inyo sa relationship. Pero kahit ganito yung mangyari, maging single ka man, ay merong bagong relasyon na darating. Ang ilang single, may potential person kang nagugustuhan kaya lang nasa malayong lugar siya. At yung love na nararamdaman mo sa kanya ay hindi mo pa naramdaman sa past. Soon magkakaroon kayo ng relasyon. Itong additional card na Queen of Pentacles, pinapakita na magaling kang mag-manage ng financial mo. At meron pang darating na bagong pagkakataon. Dahil yan sa kasipagan mo. Itong The Hangman naman ay hindi mo kailangan magmadali sa bawat desisyon. Kailangan mo munang obserbahan at saka tingnan yung iba't ibang anggulo para makapagdesisyon ka ng tama. Magtiwala ka sa ibinibigay na oportunidad ng universe sa iyo. Itong Seven of Swords naman, kailangan mong maging tapat sa mga bagay na ginagawa mo, sa karir man ito, sa financial o kaya sa love life. At ang advice pa para tuloy-tuloy ang tagumpay ay gumawa ng legal or nasa tama para wala nang maging hadlang pa.